Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM sa inyong mga radyo 94.1 FM. Ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Okay. Aking paggalang sa kanilang lahat at ating paggalang din sa ating mga kaibigan sa technical side, ang ating bagong kaibigan, bagong kasama natin dito sa RMN Dipolog, kasama ang Radyoman James Magdayo, kasama ang Radyoman Taxe Lumba. Okay, sa inyong mga listeners, both yun sa AM, FM at sa live streaming. Okay, aking pagalang sa inyong lahat at Happy Lord's Day. At syempre, huwag nating kakalimutan ko kung saan na ba tayo dahil dami ko kasing inaatupag. Related pa din sa ating misyon, sa pagpalaganap ng mga paliwanag, pagdepensa sa ating pananampalataya. Kahapon nandun tayo sa ibang istasyon na naka-program sa program ng grupo ng CFD na ako ang nag-represent ni Attorney Abbas dahil wala siya kahapon sa programa na iyon. Ako ang nag-program sa Bisaya na wika. Okay. At pagkatapos, dumalo din tayo sa isang Bible study na ginanap sa bahay ng ating kasama sa grupo, sa Catholic Faith Defender. Okay? Kaya, hindi ako handa sa ating tulamanon dahil ang dami kong focus. Okay. Ngayon, meron tayong sasagutin. Dahil meron pa rin nasa kaisipang yung pagtawag ng ama sa isang pari. Di ba tayo mga Katoliko, tawagin nating father ang katungkulan ng ating pari, ang ating obispo, sa lahat ng nasa ministry o ministerial priesthood, yung mga ordinado nating mga kaparean. Ang common na objection, by the way, paulit-ulit na itong tinalakay natin. Paulit-ulit. Para bang sa eskwelahan, yung teacher, yung lesson plan niya, ituro niya, pagka next year, yung lesson plan pa rin ang guide niya. So, paulit-ulit lang. Parang pagkain. Yung kumain tayo sa isang araw, umaga, tanghalian, at sa gabi. Pagkabukas naman, ganun pa rin. Paulit-ulit. Okay. So, yung mga nakaalam na sa paliwanag natin ito, okay, hindi na ito question mark, hindi na ito tanong para sa kanila. Pero alang-alang sa mga hindi pa rin nakaalam sa paliwanag natin, okay, uulitin natin. Bakit ba tatawagin nating father ang posisyon o katungkulan ng ating pari? Na meron mang talata ng Biblia na nagsasabi ang ating Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag ng ama ng sino man o ng nino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama na nasa langit.
ang Panginoong Diyos. Kaya nga, napansin ninyo, yung mga hindi katoliko mga samahan, ang mga ministro at pastor nila, hindi nila tatawaging Ama o Father. Dahil takot sila sa Mateo 23:9, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong tatawag ng Ama ng sino man dito sa lupa. So, hindi nila tatawaging Father ang pastor at ministro nila. Pero ito ang ating paliwanag na paulit-ulit na lang, no? Alang-alang sa mga hindi pa nakakaunawa sa isyong ito. Okay, sa isyong ito. Tandaan natin, hindi lahat ng mga nasulat sa Biblia unawain natin ng literal. Siguro, agree kayo niyan. Ang daming mga talata na may literal at meron ding hindi literal. Diba? Ang Biblia ay may figure of speech. Yung siyensya natin sa pag-unawa sa Biblia, yung tinatawag nating hermeneutics. Hindi iisang paraan lang unawain natin ng Biblia. No? May literal, of course, may historical. Maunawaan lang natin kung malaman natin ang history. Merong tinatawag natin contextual, allegorical. Okay. Halimbawa, yung sinabi ng Biblia, kung makanakaw ka, ginamit ang kanang kamay, putulin mo iyan. Hindi iyan literal na putulin talaga natin ang ating kamay, no? Ang ibig sabihin, mag-stop na tayo. Maghinto na tayo. Okay, sa ganyang gawain dahil bawal ang pagnanakaw, no? Isa yan sa moral law, no? Nasa Ten Commandments yan, nasa Ten Commandments yung pagbabawal sa pagnanakaw. Di ba? So, yung talatang nagsasabi na putulin mo ang kanang kamay na ginamit mo sa pagnakaw, kung ganun ang interpretation natin, mali. Mali. At meron pang talatang nagsasabi na yung pananampalataya natin sa Diyos, ating i-test ito. Okay? Subukan natin ito kung ang ating pananampalataya totoo bang makapangyarihan. May talata kasi sa Biblia, sa New Testament na subukan natin ito kung may bisa ba ang ating pananampalataya. Okay. Sabi, kung kumain ka ng lason, hindi ka mamamatay dahil makapangyarihan ang ating pananampalataya. So, naalala ko, merong samahan, tinatawag pa ngang may nagtatawag na kulto na samahan. Na ang kanilang pastor, yon ang sinabi. Kinukot yung talata na nagsasabing kapag makakain daw tayo, kumain daw ng lason ng isang believer sa Panginoon, hindi mamamatay dahil makapangyarihan ng Diyos. Di ba? So, sinabi, ang samahan na iyon, pinanguluhan ng pastor nila, ang pastor nagsabi, subukan natin. Kumuha sila ng lason at kumain sila ng lason. Buong kongregasyon patay. Okay. Yan ang mangyayari. Talagang mangyayari. Meron ding ang will ng Panginoon na hinahayaan yan na mangyayari yan. Halimbawa, itong mga kaguluhan sa mundo. Hindi ito ibig sabihin na hindi ito sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ito niya sa Bisaya pa mapugnan o mahadlangan. Pwedeng mahadlangan niya ito, makapangyarihan siya Pero kung ang plano niya meron siyang tinatawag nating pagsusubok, ibig sabihin may hinahayaan siyang mga pangyayari. Siya lang ang nakakaalam sa lahat kung bakit nag-allow siya nito. Katulad sa yung tinatawag nating yawa o demonyo. Pwedeng hindi makapag hasik ng lagim.
o mga kasamaan ang demonyo. Pwedeng hadlangan ito ng Diyos dahil makapangyarihan siya. Pero may siya sa plan niya, sa plano niya dahil may pagsusubok kasi. So inaalaw niya ang demonyo na makapaghasik ng lagim or makapag-spread din ng mga lies. Di ba? Yung mga temptation na galing sa demonyo. Di ba? Hindi ito ibig sabihin na hindi ito pwedeng mahinto or mahadlangan ng Diyos. Makapangyarihan kasi siya Pwede. Pero kung ang plano niya ganito, may pagsusubok, na nag-allow siya na pwede ding makapag-arte ang demonyo. So nasa sa atin na lang kung magpadala ba tayo. Di ba? Kung sa Bisaya pa magpatintal. Okay, nasa sa atin 'yon. So, ganun, no? So, wag nating literalin lahat yung mga talata ng Biblia. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon nang sinabi niya, wag kayong tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa? Ang ibig ba niyang sabihin, bawal ang tawaging ama ang katungkulan ng pari? Wala siyang sinabi na ganun. Kung tutuusin, kung literally natin pag-unawa yung sinabi ni Kristo, ang sabi niya, huwag kayong tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa. Hindi niya sinabing yung interpretation ng mga hindi Katoliko na yung mga ministro lang daw o yung mga alagad ng Diyos daw ang ibig sabihin ni Kristo na huwag tawaging ama. Hindi man iyon ang sinabi ni Kristo. Di ba? Ang sinabi ni Kristo, huwag kayong tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa. So, hindi niya ini-specify na yung mga pari lang. Di ba? Nang sino man, ibig sabihin lahat. So, kung unawain itong literal, pati yung pagtawag natin ng father sa head of the family, sa pamilya natin. Sa ating mga pamilya, di ba, may head tayo, yung lalaki. No? Ang bana, yung husband, di ba? Bakit tawagin nating tay, daddy, papa, di ba? Kung literally natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na bawal ang pagtawag ng ama ng sino man dito sa lupa, no? Yan ang sinabi ni Kristo. Hindi yung interpretation ng mga hindi Katoliko na yung mga pastor lang daw o yung mga pari lang daw pinagbawalan na tawagin silang ama. Hindi, yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong tatawag ng ama ng sino man dito sa lupa. So, ibig sabihin kung literal ang pag-unawa natin yan at yan ang tamang interpretation, walang nakatupad sa utos na iyan, sa pagbabawal na iyan. Dahil, ano ang tawag natin sa head of the family? Father. Kahit na si Abraham, ano ang sabi ng Biblia? Father of faith. Di ba? Si Saint Paul, sabi niya sa 1 Corinthians 4:14-15, ama daw siya ng magandang balita. Ano na yun? So, mali kung unawain natin ng literal yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na iyon. Mali talaga, no? Sinabi ko na sa inyo, may mga talata ng Biblia na hindi yung literal na, yun talaga ang pinahiwatig sa author o sa writer ng yung yung sinulat, di ba? Pero yung literal na ibig sabihin natin na yung sinabi natin hindi lahat unawaing literal, ang ibig kong sabihin niyan, yung tayo ba ang ating unawa ba, yung private interpretation natin sa talata, niliteral natin ating sistema sa pag-unawa, yun ang sinabi nating literal na hindi ganon lahat gagamitin nating pag-uunawa. No? Okay. Katulad sa mga nabanggit na natin, no? Katulad pa rin yung makanakaw ka gamit ang kanang kamay, putulin mo iyan. No, huwag mong putulin. At saka yung sinabi ng Biblia na kapag kakain ng lason, hindi tayo mamamatay.
dahil makapangyarihan ang pananampalataya natin. So, anong nangyari nung yung isang samahan na tinawag na kulto na ang pastor nila pinapakain lahat ng mga miyembro ng lason, no? Dahil gusto nilang subukan ang yung sinabi sa Biblia, literal kasi nila pag intindi, patay sila lahat. So, ang ibig lang sabihin ng Diyos sa talatang iyon, na talagang makapangyarihan ng Diyos. Pero wag nating subukan. Dahil pwede siyang mag-allow sa hindi magandang pangyayari, katulad sa ating mundo. Makapangyarihan ang Diyos, pero bakit inaalaw niya na may mga kasamaan na naghahari sa mundo? Of course, siya lang ang may alam. Diba? Pero hindi po natin pwedeng unawain ito na talagang hindi ito mahalaga ng Diyos. Hindi talaga siya makapangyarihan. Yung sinabi ng mga atheist na hindi sila naniniwala sa Diyos dahil ang daming question mark kasi Kung totoong makapangyarihan daw ang Diyos, bakit naghahari din ang kasamaan sa mundo? Bakit hindi niya mapigilan ang kasamaan? Di ba? Pero sa ating response niyan, pwedeng pigilan niya. Pero ang tanong, yan ba ang plano niya? O ang plano niya, kasama sa plano niya na sa pagsusubok yan. Ibig sabihin, inaalaw niya ang demonyo para sa pagsusubok. Ibig sabihin, tayo mga tao na binigyan niya ng free will, makapagpili tayo kung sino ang sundin natin. Ito bang demonyo o siya ba? So kung wise tayo, ibig sabihin, marunong tayong magpipili sa talagang pinaka-the best, sinong piliin natin? Ang demonyo o ang Diyos? Sa kapangyarihan, talo talaga ang demonyo. Di ba? So kung totoong sigurista tayo sa panalo, dapat piliin natin ang Diyos, hindi yung demonyo. Dahil kapag pigilan na siya ng Diyos, magawa ito ng Diyos. Di ba? Pero wag niyong sabihin na yung sinabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos na, hindi totoo ang paniwala ninyo dahil kung totoo pang makapangyarihan ng Diyos niyo, bakit hindi niya napigilan ang kasamaan sa mundo? Kung tayo ang magsasagot, kung alam natin kung paano ito sasagutin, hintay ka. Maghintay ka. Dahil sinulat kasi, nireveal kasi ng Diyos na may araw din yan. Hindi pa ngayon. Diba? Basahin nyo ang Book of Matthew 13. So sa ngayon, inaalaw pa ng Diyos ang demonyo for a reason. Para masubukan tayo. Ginamit niya ang yawa para subukan tayo. Diba? So kung totoong sigurista at kung totoong wise tayo, sinong pipiliin natin? Siyempre yung victorious. Yung siguradong panalo. Diyos ang siguradong panalo . Diba? So bakit piliin natin ng kasamaan? Piliin natin ng demonyo na sigurado namang talo ang demonyo. Di ba? Di ba? Gusto natin kahit na anong paliksahan tayong manalo. Di ba? So kung gusto natin manalo na may siguradong panalo tayo, ito, piliin natin ng Diyos. Dahil kung tataya ka lang ng loto, yung mga sugal, hindi sigurado yan. Maubos na lang pera mo. Pero kung pipiliin natin ng Diyos, siguradong panalo tayo. Maring hindi natin ma-realize ang panalo ngayon. Hintayin natin kung sa Bisaya pakanusa. When? Kung totoo ang ating pananampalataya, makahintay tayo. Ang life, hindi lang sa mundo, may life after death, according sa ating paniniwala. Na ngayon, ano ba ang tamang unawa nung sinabi ng Panginoong Jesucristo na huwag kayong tatawag ng Ama dito sa lupa? Ito sila sa relihiyon ng matandang tipan, yung Judaism, may authority sila sa pagtuturo. Pero ang problema kasi sa kanila, sa Bisaya pa, mapahitasun, mapagmataas. Hindi kasi gusto ang Panginoong Jesucristo na yung tungkulin sa pagka-father, yung pagka-leader, gagamitin niyan sa pagmamataas. Hindi niya gusto yung ugaling pagmamataas ng mga leader. Hindi talaga pinagbawal ni Kristo na gagamitin ang titulo na Ama at Teacher. Hindi lang yung pagtawag ng Ama sinabi ng Panginoong Jesucristo sa pagbabawal sa talatang iyon,
Kung literally natin ito pag-interpret, pati ang titulo na teacher. Sabi niya, huwag kayong tatawag ng teacher ng sino man dito sa lupa dahil isa lang ang inyong teacher. Ibig sabihin siya, ang ating Panginoon Jesucristo. Na ngayon, kung unawain ito ng literal, mali pala tayong lahat. Dahil ano ang tawag natin sa mga, mga teacher sa DepEd? Meron pa raw, may si Ma'am Bray, nandito pala. Teacher ang tawag natin sa kanya. Bawal ba iyon? Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong tatawag ng teacher ng sino man dito sa lupa. Hindi ganun ang pag-uunawa. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, dahil mapagmataas kayo, ipababa ko kayo. Di ba? Anong sabi niya? Ang magmataas, ibababa. At ang magpakumbaba, itataas. Ibig sabihin, kung mapagmataas ka, hindi ka karapat dapat sa titulong mataas dahil ibababa ka ng Panginoon. So yung mga leader, yung mga pari natin mapagmataas, hindi sila bagay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang gusto niyang mga tao na susuguin niya, yung humble. Kung humble ka, itataas ka. Ibig sabihin, pwede kang bigyan ng titulo na mataas katulad sa father at teacher. Wala na akong oras sa yung ibang mga videos ko sa YouTube, na explain ko ito ng mahaba, ng comprehensive. Ngayon, dahil sa mga mixing natin sa ating programa ngayon, hindi ko na explain ng mahaba, pero I hope na uunawaan ninyo na hindi lahat ng mga talata ng Biblia unawaing literal. May allegorical or maintindihan lang natin contextually. Hindi isang bersikulo lang. Isang bersikulo lang, madaya ka. Madaya ka kung hindi mo alam ang background sa ibang bersikulo. So hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.